Mic test, bagong boya. Kakabili ko lang kasi kala ko nawala yung boya ko. Pero di ko pala nawala. So, psych! Anyway, it's day, I don't know, basta it's Friday ngayon, no? Kasama ko si Crit G, pupunta kami sa DigiCon. Ano yun? PHDGCon by PLDT and Smart. And noon ayoko pumunta, pero kasi doon magto-talk si Simon Sinek. So, I don't know, sana ma-meet ko siya in person or makapagpa-picture ako kasi isa sa sinulook up ko sa internet na magaling mag-podcast and mag-public speaking. And yeah, ayun yung nilook forward ko. And also makipag-connect na rin sa mga iba-ibang tao and to meet other person and yeah, to network. Kasi hindi ka makaka-network sa school gaano. Meron naman mga classmate mo. I think pinag-usapan ko na sa isang episode yun about networking. Pero again, to expand your network, kailangan mo talaga umalis-alis sa bahay mo or at least explore. Kasi kung ayaw mo umalis, edi mag-internet ka. Pero iba kasi yung human relationship pag nakita mo or nakasama mo na. Unlike sa internet lang. Kasi ganun yun eh. Kumbaga, andun yung what if na thinking pag hindi mo pa nakikita. Since pag in person mo sila nakita, nandun na yung body language, confidence, tsaka yung legitimacy ng isang tao. Pero yeah. Anyways, yun lang. Rest day ko today. And yeah, mahaba-habang biyahe to. It's an oras na. Shit, lobat na yung watch ko. Magta-10, ang start ng event is 11. And ang speak ni Simon Sinek is 3 to 4. Yeah, abot naman kami. And let's go. Doon na lang siguro mag-event ng iba or mag-vlog or pauwi. Mag-interview tayo or magtanong-tanong tayo. Malay mo, ma-interview ko si Simon Sinek. Why did you choose Philippines? Di ba? What can you advise people that who is lonely? Ganun, no? I'm feeling low. So, yung bigla, no? O kaya, what did you advise to your younger self? Yan, yung mga ganong advice. Oo, di ba? What's the real meaning of success? If you if you were gonna be broke, how will you rise up again? Di ba? Yung mga question natin. Ano nyo? Pero hindi, okay lang, pa-picture na lang tayo. Let's go. See you later. Bye. Saluin mo! Alright, kakatapos lang namin sa event pumunta. Actually, hindi pa tapos yung event. Pero umalis na kami kasi magagabi na and nasa Newport pa to, layo-layo na ito. Plus wala na yung speaker na inaantay ko kahapon pala yan. Pero it's okay. At least na-meet ko ang mga new people. I meet a lot, 4 different people. Kanina yung sa ito, Philippine Blockchain Week co-founder, pero di ko siya nakausap. Yung sa CCAP na isang venture capitalist and nagpa-mentor rin kami sa kay Ma'am Roda Castro, kasi yun nasa GMA Negosyante, where she talks about negosyo, yun na yun, mga startups, kung paano naging successful yung isang business, etc. So yan, dami niya rin insights regarding that, and isa sa natutunan namin is yung sa purpose, that whenever you want to start something sa business or kahit sang man, think of your purpose and mission kung ba't mo siya ginagawa, kasi and how can it impact yung certain group. Kasi if hindi, then yeah, you will be a lost cause na business. And if profit lang ikaw nakafocus, like she said dun sa example niya is table tennis, na if nakafocus ka lang sa scoreboard and hindi sa game, then matatalo ka since mali yung pinafocus mo. And she said nga, sow lang ng sow, like she said sa Bible, yung what you sow is what you reap. Kung anong binibigay mo, kung anong ino-offer mo, ay yung matatanggap mo. So if you're a corrupt guy or mukha kang pera, then walang darating sa'yo, kasi hindi naman lahat gusto ng ganun. So yeah, a very good mini mentorship sa kanya. And also na-meet ko si Marketing Sensei, isa sa nilolook up ko sa marketing sa TikTok. Kaya nagbigay rin siya ng insights regarding marketing, about careers, how marketing works dapat as a marketing student. And yeah, very very fruitful meeting kasi nakapagawa pa ako ng video ko for TikTok, abangan nyo na lang.
So yeah, that's it for PHDGCon. Very interesting Web 2 event na first Web 2 event ko to actually. Kasi puro tayo Web 3. So yun, puro business person, puro doon mo makikita na sobrang liit pa pala ng alam mo compare sa kala mo alam mo na lahat. Yung baga maririnig mo usapan, oy, may small business investment na kailangan si ganito, 500 million. Anong small doon, di ba? Gulat ako, paano pa yung tiny? Ano kami dili, sabi ni Gridgy, di ba? So imagine, traditional still works. Very naninibago ako sa culture na takti may mga gantong tao pala na usapan, ay kailangan ng 30 million US dollar na investment ni ganito, baka meron ka dyan, or kailangan nito sa Baguio ng ganito ganyan na investment. Gets nyo, sobrang lawak pa pala ng hindi ko na-venture out or nakakausap ng mga tao. So, ayun yung, I think, grateful rin ako kakalabas ko sa mga event. Yun na may-meet ko yung mga interesting people na ganito na hindi mo mamimit and never mo mamimit sa kung saan man, sa work or sa ano. Kasi wala sila dun eh. They're out there venturing sa mga bagay-bagay. Nagkikiconnect rin sila, and I think that's the very important thing regarding sa lahat sa business, yung connections mo. Kasi if meron kang relationship and good relationship sa mga tao, then you will be fruitful rin pagtanda mo sa mga gusto mong i-venture. Pati madali na lang mag-connect. Ay, kailangan ng gantong investor. E di, kukunin kita kay ganito. May kilala akong ganyan. So, yeah, gets nyo. That's how life work and that's how other people work din. And also, yung sinabi ni Madam Roda regarding, may question kasi ako, may question ako kay Madam Roda na sabi ko, anong ma-advise niyo sa mga age or Gen Z na ayaw mag-work kasi they look business as the holy grail kasi mas slave daw yung pag nag-work sila sa corporate. And advice niya, sabi niya, even my own son na meron akong sariling business na pwede ko siyang itapon lang doon as maging boss, pinag-apply niya ng work para at least matry niya yung totoong hirap and groundwork sa pagtatrabaho. And I think that's very important regarding sa mga students ngayon na nilulook as slavery yung pagtatrabaho, which is very yung in some way kasi, pero aren't you slave rin ng business mo if tingin mo nag-start ka ng business without knowing something? For sure hindi lang 12 hours, 8 hours yung pasok mo dyan, 24 hours ka nag-work doon. So it's nice to know the background first ng business mo bago ka, or ng gusto mong niche, bago ka mag-start ng niche talaga yun or ng business na yun. So yeah, pati yung humility mabibuild rin sa pagtatrabaho. So very nice talk rin with her. And yeah, panoorin nyo lang yung video ko sa TikTok kasama yung si Master Marketing Sensei. So and yun lang, may nakuha rin ako mga notebooks tsaka other things. Maya number 1. Maya. Boo, Gcash, boo. Joke lang. Kala mo hindi umatin na Gcash event eh. Sorry po, Gcash. Anyway, that's it. See you guys later or tomorrow. Yun lang. Peace.